Ipadayon sa Mandawi City Council ang pag-imbitar sa kadagkuan sa Binalyo Landfill para mangayo og katinawan sa ilang operasyon subay sa trash slide ni adtong January 8. Gingong misanong sila apan dili sa sesyon mismo mutambong. Ani ang report ni Nico Sereno. Niadtong Lunes nga sesyon sa Mandawi City Council, naka-agenda unta ang pagtambong sa kadagkuan sa Binalyo Landfill nga giimbitar sa konseho. Apan wala mahinayon ang ilang pagtunga. Inay mi istorya usab ang laing giimbitar ang head sa Mandawi Senro ug City Planning Office nga maeksplikar kabahin sa estado sa garbage disposal ug solid waste management sa Dakbayan. Nangayo og clarification ang konseho sa gipanghimo karon human sa nahitabong trash slide. Apektado ang Mandawi kay dugay nang nakakontrata ang Binalyo Landfill para sa mga basura sa Dakbayan. Gipahibaw ni Councilor Carlo Fortuna, ipadayon gihapon ang pagpakikita sa mga representante sa Binalyo. Musanong matud pa sila sa imbitasyon. Apan dili sila mutambong sa session kundili sa usa ka closed door meeting sa mga miyembro sa City Council. They respectfully requested to call for another meeting, but on a closed door meeting with the members of the council so that they can kahatag sila klaro dong update kung sa sitwasyon ba. Although karon ang syudad is trying to explore other options. Pasabot sa konsihal, gikinahanglan ang padayong pagtambayayong para sa pag-manage sa basura sa Dakbayan. The realization is that we need a long-term solution, sustainable solution. Landfill is not really a sustainable solution. Of course, ang idea doon is the reduction of the volume of waste para damay na kagmulabay. Samtang giumol sa Department of Environment and Natural Resources ang independent investigation alang sa nahitabong Binalyo trash slide nga nikalas og 36 ka kinabuhi. Si DENR Secretary Rafael Lotilla ni pagawas sa maong kamanduan ni atong January 26 ngang composite team langkuban sa academe ug non-government organization. Sa press release sa DENR, pagsunod matud pa kini sa mando sa presidente o sa pagsiguro nga dunay manubag sa trahedya. Ang investigasyon nga himuon kauban ang Mines and Geosciences Bureau ug Environmental Management Bureau. Susiho nila ang nagkadaiyang aspeto. Lakip na ang environmental appraisal sa 17 hektaryas nga Prime Waste Solutions Facility. Base sa press release, gihatagan ang fact-finding team og 5 ka adlaw pagduso sa resulta sa ilang investigasyon. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.